itaas natin at malaya tayong umawit para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Praise the Lord. Dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan, na tayo ay magpuri, walang hadlang, at walang bagay na hindi tayo gagawin para sa Panginoon. Amen? Galaw-galaw mga kapatid, tayo ay sumayaw. Hallelujah! Woo! Malaya! Malayang malaya! Hallelujah! Malaya,
magpuri sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Isang malakas pa pong palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Kami nagpapasalamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan, sa iyong katapatan. Lord, wala pong salita na pwedeng ihambing kung gaano ka kabuti. We are so grateful, Lord. Mga kapatid, ibukas po natin ang ating mga labi. Sama-sama po natin bigkasin ang ating mga pasasalamat sa araw na ito. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. We are so grateful. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Kami may buhay, O God. May lakas. May pag-iingat mo, Panginoon. Ang lahat ng bagay na meron kami. Ang lahat ay nagmula lamang sa iyo, O Diyos. At nais namin ibalik ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang himig ng awit ng pagsamba. Alay
minsan pa. Sambitin ang ating mga labi ang pagpupuri sa Diyos. Purihin ka, Hallelujah. Panginoong Isus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Jesus, hallelujah. Panginoong Isus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Isus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Isus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Aming Diyos, at sasambahin ka. Oh Diyos, aking Diyos. Lubos kami sa'yo, Jesus. Ito aming Diyos. Kamay natin ang Diyos at sasambahin ka. Oh Diyos, aking Lubos kami sa'yo, Lord. At sasambahin ka. Oh Diyos, Lubos dahil sa'yo, Jesus. Ito Hallelujah. awit Tuloy po yung sambahin ako. Hallelujah. He deserves to be worshipped. sasambahin ka. Kung gusto mo lumuhod, kapatid, Oh Diyos, upang ipakita sa Diyos kung gaano siya, ang pagsamba mo sa kanyang gawin mo. Hallelujah. Itaas mo ang iyong kamay. dahil Sambitin ang iyong labi, ang iyong pagsamba, ang iyong pagpupuri sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. Patuloy nating sambahin ang Panginoon. Hallelujah. At sasambahin ka. Oh Diyos, aking Lubos
Salamat po, Panginoon. Purihin ka at sambahin, O Diyos. Sa iyo ang mataas na papuri, sa iyo ang mataas na luwalhati at pagsamba. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. At ang lahat ng pinagpala na anak ng Diyos, sumigaw, pumalakpak, at magsabi ng malakas sa amin. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Po. Kamusta po ako? Hallelujah. Nakakatawa naman mo. Pag may nararamdaman ka, ay talagang maraming nagpapaabot. Kamusta? Mula sa Pampanga, mula sa Manila, yung tatay ni Brother Arnold, at iba pa, nakakatanggal ng hirap. Magamang ang tingin sa iyo ay kumina ka. Totoo naman, ang physical ay may hangganan. Pero yung spiritual ay binibigyan ka ng motivation na ikaw ay magpatuloy. Sapagkat yun lang ang ating sandata. Kung wala tayong pagpapatuloy at wala tayong spiritual value, ay hindi natin maabot ang ating mga mahal sa buhay. Kaya nagagalak ako habang madaling araw pa ay may nag-request mula sa Canada na magpapapray. Pero hindi ko alam ang pangalan. Pero ang ating kapatid na nasa malayo ay humingi rin ng prayer at magaling na siya. That's the online prayer. Kung hindi ka makalakad, kung hindi ka makapag-visiting, ay online prayer. Yung mga puso natin nabibigatan, ay mayroong planning ang Panginoon sa bawat sa atin. Amen? Kamusta na po kayo? Alam kong mabuti, kaya nandito kayo at ako'y nandito pa rin na napapansin nyo. Sapagkat ang open prayer ay napakalaga. Hindi lang online mula sa company ang gagawin natin kung hindi online prayer. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Sapagkat buhay pa tayo. Nahinga pa tayo. Pero ang pagkakataon na ito ay binigay sa atin para tayo ay huminga sa pamagitan ng regalo ng Diyos na kaya ka malakas, kaya ka buhay. Umaga ngayon ay dahil iniibig tayo ng Panginoon. Kaya ka malakas ngayon ay ikaw ay naglilingkod, pero mayroong dagdag o bonus sa ating mga lingkod. Patuloy tayong mag-prayer. The online prayer ang aking hinahanap. Marami tayong event. Tayo ay nagkaroon na ng mga special na okasyon sa church na ito. Nagregalo tayo. Ang pangalan, mukhang nalimutan natin. Doon tayo nagkulang ngayon ang visitation
ay hindi natin nagagawa. Subalit ang ating nakikita ngayon, ikaw pa rin, ako pa rin, walang ibang mukha sapagkat hindi tumubo ang ating mga ginagawa. Kaya po sa oras na ito, ay hindi naman po maigsi at ako'y nagtataka lang po kanina bakit ang ating worship ay mukhang alas 12 ang umpisa. Anong meron? Kailangan nyo sanglibutan mag-pray sa atin. Kailangan nyo hindi Christian ay magpaabot sa atin. Tayo ay narito. Ang open prayers ay malawak ang nararating. Napansin natin sa aklat ng 1 Thessalonian at 2 Thessalonian ay nakikita po natin ang hamon about na prayer. Pag nag-pray ka sa isang tao, lumalakas ang spiritual mo. Pag ikaw ay nangamusta, lumalakas ang iyong mga pananaw na mahal din pala ako niya. Ibig sabihin, kapag binasa natin ang 2 Timothy na tinutukoy sa chapter 1 verse 11 to 12 ay nakikita natin ano ang unang sakmong at timbang ng ating paksa. Magalak kayong parati. Sa biglang sabi, magalak kayong lagi. Lagi. Ay minsan kinatatalo ang ating kahinaan, ang ating spiritual baryo, kung lalo pag may problema, may pangailangan, ay hindi na tayo nagagalak, nalulumbay. Tayo ay naranasan. Napakasarap ng sinabi ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 11 to 12? Maging matiyaga sa panalangin. Amen po ka. Kayo po ba'y anong oras na nanalangin? Tanong lang. Kasi kung minsan mayroong okay Lord, kung magustuhan natin, kung minsan pag tayo kakain, nagpipray, at lalo pagka masarap ang ulam, pero pag wala ng ulam, nakakalimutan ng prayer. Pero ang napakalaga sa ating pagtulog ay ang prayer. Kaya sabi, manalangin kayo. Ang sabi, maigi. Magtiyaga sa panalangin. Kaya mahirap pala ang lagay ng manalangin. Dinidiscuss sa atin na tayo'y magtiyaga sapagkat ang tiyaga sa salawikain kapag mayroong kang tiyaga. Ano sunod? Hello? Dito sa ating Tagalog ay kapag ikaw ay nagtiyaga, tiyak mo mayroong kang ang dami pala ng ano. Pag kayo'y nagtiyaga, mayroong kayong mapapala. May
iniisip natin eh, tayo, ay, nalimutan ko mag-prayer, mamaya na lang sa second floor, para habang naguhugas ng tingin. Pero sa atin ay itanim ang salita ng Diyos. Katulad ng sinabi ng kanyang salita, maging matiyaga sa panalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo. Mabuti nga nakakapanalangin kayo. Kung minsan, pagpagod, ay tumulong na, nalimutan na. Kaya sa every 3 years, ginigising ako at tingnan ko yung aking cellphone kasi naka-silent, pero mayroong message na hingi ng prayer. Pagpipili mo, isasama mo kayong ang prayer item ko ay napakarami. Lahat ng mga kapatiran na narito na nagmamahal sa kanyang sa maliit na lingkod na laging inuubo, na laging kang lumakad ay akala mo matanda na, pero bata pa. Amen po ba? Niniwala ba kayo? Amen! Hallelujah! Anong sabi sa 2 Thessalonian? First Thessalonian 5:16 to 19. May Bible. Medyo mahaba-haba ito. Summarize ko lang na ito ay kinukuha lang natin yung dapat. Kaya nga kanina, kasama sa ating mga event, sa ating mga programa, minsan gumagastos tayo para makapag-ipon ng mga kaluluwa, pero ang pangalan na mga kaluluwang dumalo dito, hindi natin napupuntahan. Walang visitation. Hindi ko alam kung nasaan yun. Pero ang prayer, kung ating mayroong busy tayo, ay tiyak na ang maliit na chapel nito ay puno ng mga kaluluwa na nagmamahal. Hindi ang prayer. Kaya nga sabi doon sa kanyang mga salita, ay matiyagang manalangin at ihulog ang kanilang mga daing para sa mga taong wala pa sa ating Panginoon. Sa Acts chapter 3 verse 1, at 10. Sino ang mahilig mag-prayer? Na may grouping sila na pupunta everyday sa chapel o sa templo at sila'y nananalangin. Tayo sa oras na ito, katiyagaan ni Peter at Juan, matiyagang nagpupunta sa templo para manalangin. Kaya minsan siguro nababago ko pati prayer meeting, nakakalimutan ko na rito. Pero ang mga bagay na ginagawa ko ay may personal prayer na akong grupo. Ngayon mga kapatid, mga mahal na kasama dito, ang lahat ng mga prayer ay ibabahagi niya sa bawat sa atin kung ano ang dapat nating gawin after na tayo'y
Kaya di na po umubo. Hello. Nandito na uli ako. Ano ang sabi? Aking kukulitin tayo ang bawat isa sa panalangin. Ang sabi ng Kisalunyan ay magalak kayong lagi. No? Pag nanalangin, nagagalak ka ba? Kung walang tugon, nagagalak ka ba? Maaari sabihin mo, nakipagod ka na, ay, mahana ka na. Hindi na kita dati kasi dinadalaw. Pero nung maglaon, kape-kape na lang. Pero nung maglaon, wala na. Pero ang ating burden para sa gawain ng Panginoon, makita sa iyo ang kagalakan, makita sa iyo ang pananalangin na nakakahawa. Ang Kristiyanong nakahahawa ay gusto ng Panginoon. Pero yung Kristiyanong nahahawa sa mundong ito, hindi ko alam kung gusto ng Panginoon. Pero ang may gusto ang Panginoon sa iyo, mayroon kang kakayanan. Mayroon kang magagawa. At ang sabi ni Juan, ay nung sila'y pumunta, dahil ang tingin sa kanya ay mukhang mayaman at merong dong wala ng pag-asa, itinatayo doon sa pintuan at tinuro ang mamalimos at kumita. Pero ang makita niya na nakaupo ay nilingon niya, pinansin ang pulubi na namamalimos. Ang sabi, pilak at ginto ay wala ako, pero yung nasa akin ay siyang ibibigay ko sa iyo. Noon nakamon ang pulubing ito at akala siya'y tatanggap ng malaki. Akala niya, pero ang nasa kanya ay walang iba kundi yung ating ipahahayag sa madla na ebanghelyo ng salita ng Diyos na may buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay, matalas kaysa alinmang tabak. Mapapansin natin ang tunay na kahalagahan na enjoy at hamon ng Panginoon. Maging, sabi nga dito ay maging matiyaga sa panalangin. Maging matiyaga sa panalangin. Pero ang isang bagay na kuminsan nalilimutan natin ay yung mga nabanggit ko na kanina kuminsan nalilimutan natin kapag tayo pagod at ay malilate sa ating trabaho, ay nalilimutan. Lord, mamaya na pagdating ko. Lord, mamaya na. Naalala ko ng panahon na ako ay sa misyon, ay kahit sa loob ng sasakyan, nagtitri ako hanggang doon sa aking paroonan ay naka-prepare na ang kailangan, ang upuan at ang mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Kaya nagpasalamat ako, alam ko na ako'y sinasama niyo sa prayer kahit 1/2 lang, kahit isang pastor, magumaling po kayo. Yan po ang isang bagay na anoint power, your methods na mula sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tumutuloy
tumutulay sa iyong pananalita. Dahil ang salita ng Diyos ay nagdadala sa iyo saan ka man pumaroon. Nag-iingat sa iyo kung ikaw ay tatawid, kung ikaw ay manghihina, ay tutulungan ka, aabutin ka, at tayo'y kanyang palalakasin parati ng kanyang salita. Sa ikalawang Thessalonica chapter 1 verse 11, laging namin kayong idinadalangin. Isinasamo sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagtawag niya sa inyo sang-ayon na maging sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tayo ay kanyang sinabi sa chapter 1 ng verse 11 ay lagi kayong naming ipinapanalangin. Tinuruan tayo. At kung tayo ay sumunod sa panalangin, ang sabi ay naisama sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag mula sa Panginoon. Karapat-dapat, ibig sabihin ay tayo ay isang bagay na pinipili pa rin, sinusukat, nililagyan kung ano ang haba ng hapin ng ating pananampalataya. Sa mga bukid, sa mga nagtatanim, hindi basta marunong magtanim, ay kanyang okay na. Ang pinipili ng may-ari kapag may tinatanim, naghahanap doon ng materyales kahit na sa material katulad ng kawayan na pambakal. Tanda ko ito kasi ang malakas ng pangyayari, yung tanda ko yung rin. Pag magtatanim kami ng palay, yung liko na dulo, kinukuha namin. Lalagyan mo ng tanim sa baba. Pag may patanim ng palay. Pagka liko, ang kawayan, iniinit sa baga at kinaklam para tumuwid. Pag tumuwid ang isang ginawa mo, natutuwa ang Panginoon sapagkat gusto ng Panginoon na kayo ay mga sumusunod. Ang tawag sa spiritual, kayo ay mga alagad ko na sumusunod. Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya po ang kanyang sabi, lubusan ang inyong gawa. Ang sabi, bunga ng pananampalataya. Pag nalubos natin ang ating paniniwala, paglilingkod at paggawa ay sa ating pananampalataya ay matatawag kayong mananampalataya. Mananampalataya. Kaya nga sa bundok ay may orasan. Ang araw, pag nag-oras ka doon, matanungin mo ang mga tao, titingayan. Ay, alam ko na, alas 12 na. Pero ang maganda ay nagiging orasan ang mga Kristiyano. Pag sila ay tuwing Sabado pupunta sa church, ay Sabado pang lang ngayon. Linggo, yun pa rin ang kanilang sukatan. Dumaan ang mga Kristiyano, ay misimba nga pala sila ngayon. Naintindihan po ba natin mga kapatid?
sa ibang parte yan. Dito, ay aatin ka ba? Titingnan ko mamaya. Titingnan ko. Pero huwag mong tingnan gawain mo. Katulad ni Peter in John, pilak at pinto ay wala ako. Subalit ang nasa akin ang ibibigay ko. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, nagtagumpay, tumayo ang punobe at siya sumama sa paghaling. The power of healing, the power of freeing ay nasa sa atin kung ating gagawin bilang mananampalataya. Kung ang pananampalataya natin saka na at bago na ako sumama, bago na ako sumimba, pag ako'y merong mga bagay na na-preferred ko na ang lakat ng mga bagay. Kaya doon sa ating mga bagay nito ay hindi fruitful ang ating spiritual kung hindi tayo ay parang utusan na kung tayo ay ma-invite ay gusto nating pumunta. Pero yung commitment ay committed sa paglilingkod sa Panginoon. Nalimutan. Sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon. Kayong malalakas, kayong masigla, kayong magaganda, kayong mga mapagmahal. Tuloy po ba tayo? Tuloy-tuloy pa po ba tayo? Amen? Ang encourage ni Pablo sa mamatay, sa mabuhay, ako'y maglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Anong bagay ang makahadlang sa akin? Wala. Ang makakahadlang sarili natin. Pag tinatamad ka, pag inaanto ka pa, ay tiyak. Pag napahipig ka, maya-maya, para kang piltrangko na umaakyat sa pabundok ang hapok ng iyong pagtulog. Pero nakita mo, kagabi makatulog ako ay alauna, pero 2 oras na lang at maaga kong lumigo at nung makaligo, naramdaman kong nagbalik yung aking lakas. At ako'y nagpasalamat. Kaya ako nagpasalamat na kasama ko kayo. Uli-uli, ako'y magkahamon sa inyo. Agahan po natin mga kapatid. Kanina, tinitinga, alas 10 na. Minsan kasi pa tayo. Kompleto tayo dahil tayo full gospel church. At tayo, huwag nating bawasin. Kaya ngayon, ang mensahe ay ating kinuha lang, tinitas lang sa tema ng mga prayer. Open prayer, online prayer, at ang ating hinihingi sa mangdako na riyan ay abot ng prayer. Amen? Okay, kanyo si Kristen Reyes, anak ni Brother Arnold. Lagi na hindi ng prayer. No? Yung sinasantanan na ko na, kasi pag nahihingi sila ng prayer, interested yun. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kamusta kayo? Natandaan nyo? Sa muli,
agahan natin kung hindi tayo pumunta sa church na hindi nakain, maaga kayong magsaing. Kung wala naman, marami dyan sa palengke. Katulad, pag ako'y nagmamadali, hindi ako nakain, nadaan ako ng palengke. At ako'y kumakain. Kaya nga, alam ko, ang aking mga kapatiran ay involved sa dakong ito at kayo ay gustong magamit sapagkat kayo ay mananampalataya ang sabi ng ating mga outland Thessalonica at sa ating nakuha ngayon sa kanyang sa Acts chapter na si John and Paul ay umakit sa templo ay every day na nanalangin. Pero may nasiran siya at kanyang siniran yung tao na walang ginawa, walang inasahan kung hindi tumambay sa pintuan ng church para manghingi ng bagay. Suwalit yung open prayer ay nagbigay ng healing, nagbigay ng kagalingan at nagtiyaga at gumaling. Hindi yung tatawagin pa niyong pastor, tatawagin pa niyo, kayo mismo ay mananampalataya. Nasa inyo na ang prayer. Nasa inyo na, gagawin niyo ang prayer. Amen? Anak ko natin ang Panginoon. Hallelujah. Isa lang bagay ang aking hinihingi, pagparin niyo ko na ibalik yung aking malakas na pananalita para hindi na ako mag-mic. Dati ako yung bago-bago, walang mic. Sa bibig lang. Akala nung mga kapitbahay na tulungan ka namin nag-aaway. Yun pala, natatouching sila ng Holy Spirit. Prayer. Sapagkat ang pagkilos ng Panginoon ay anytime. The prayer ang ating ginagawa. Because tayo ay mananampalataya. At ginagawa natin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hindi naman kayo. Ngayon lang ako tumagal. Kung gusto ko nang tumigil, dahil hanggang ako, sakto ninyo. Santo. Santo Sena. Santo Sena. Santa Cena. Alam ko yung Santo Sena. Hindi ba nakakatawa? Pag ang pastor mo magpagpatawa, natatawa ka. Pero tinamaan ka, nalulungkot na. Ay, linggo, hindi ako agad. Dahil ako tinatamaan. Ang salita ng Diyos, pag ikaw ay hindi kinablan ng salita ng Diyos, ikaw ay walang kwentang mananampalataya. Amen? Ang gusto ko nung araw, ako'y laging tamaan. Nung maglaon, tinatamaan ako, pero nung maglaon, tinuruan ako ng Panginoon, manadag. Manadag. Ano yung sinasalag natin? Yung bagay na ibinabato sa iyo. Pero ngayon, hindi bato, kung hindi hamon sa bawat sa atin. Amen po ba? Amen? Sinong answers yan? Tanong ko lang, ilan ang ating attendance? Ha? Nandun ko, 53 din yan. Ay, kailangan
madagdagan. Amen po ba? Amen? Natutuwa ba ang authors pagka marami na ang kanilang isinusulat? Hindi na kilala? Di ba natutuwa dahil dinadala ng Panginoon, dahil ikaw na mananampalataya ay nagpipri ka, nananalangin ka, pinagpipri mo yung mga atin, sana ito'y linggo narito pa rin. Amen? Hallelujah. Hindi atin ito. Kay Lord ito, congregation. Tayo lang ibinibigyan, tinuturuan tayo kung paano dadami ang plot ni Lord dahil sa iyo, dahil sa ating invitation, dahil sa ating follow-up, dahil sa ating mga bagay na ginagawa, nagbabasa ka araw-araw, pero ang binasa mo, hindi mo na i-share sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga magkikita na tayo every 2 months. Amen. Palakpakan po natin sa inyong palakpak na yan. Tumayo po tayo at habang tayo po nanalangin ay kung naintindihan at naunawaan ninyo ang mensaheng ito sa ilang mga talata ay ngayon pa ay ating desisyonan na ako'y gagawin ko sapagkat yung binasa ng aming pastor ay mula sa salita ng Diyos. At bagamang ni kabahagi ang kanyang karanasan kung paano naganap hanggang ngayon ang salita ng Diyos sapagkat tayo ay inaayos ng Panginoon. Amen po ba? Habang tayo mahaw. Pag-isipan natin, pwede kang tumayo, pwede kayo nasa yan, at nais kong mag-serve sa bawat isa. Bawat prayer na makuhaan tayo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Taas natin ang kamay.
natin ay kumpletong salita ng Diyos na humahamon sa atin. Humahamon sa bawat isa. Oh, hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ko ang inyong pangalan. Salamat, Panginoon. Lahat ng mga bagay na may pangailangan ngayon ay bibigyan nyo ng katuparan. Ang kakulangan ng alang pananampalataya ay patuloy pong magkaroon ng tagumpay. At salamat sa bawat isa narito na kasama ko at matiyagang nakinig na katulad ng pulubi na nakaupo na sinabi pilak at tangin ko ay wala ako, pero ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Ano ang nais mo sa Panginoon? Pangailangan, maaaring kay pagal na pagal, maaaring ikaw ay mayroong kailangan sa iyong buhay na hindi mo makuha sa paraan ng iyong ginagawa. Ngayon din, Panginoon, ikalma mo ang aming mga sarili. At kayo po, sa tahanan ninyo, ay nais namin marating. Salamat, Panginoon. Ibig mo magkapatiran, wala unahan hanggang doon sa labasan. Papasalamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.